And the palace says it again one more time with feeling. There's a job waiting for General Torre in government. And for more details, we have our mobile journal, Julie Baiza, reporting to us live from Malacanang. Julie, sa press conference kanina naman, medyo anticlimactic. Nakaabang lahat kung ano yung tunay na dahilan magsasabi si spokesperson Claire Caso. Yun pala, tama ba ako, Julie? Oh, actually, parang patikim lang din no, na oo, meron kaming ini-o-offer, pero hindi naman sinabi kung ano nga yung ino-offer nila na bagong posisyon. Ano, tinanong na nga rin, pinilit na nga rin itanong, cabinet position ba yan? Magiging kalihim ba siya? Pero abangan pa rin kung ano yung magiging detalye at titingnan natin. Siguro hinihintay din kung ano yung magiging sagot ni General Torre tungkol doon sa offer. Bukod dyan, nagpaliwanag na nga rin yung palasyo sa pagsibak sa dating PNP chief. Meron daw mga issue na hindi nga napagkasunduan at dapat irespeto yung naging wisdom o naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag din daw tawagin na messy o magulo yung naging transition na pagpapalit ng liderato ng PNP kasi nauunawaan at alam naman daw ni General Torre yung nangyayari. Kasabay niya sa usapin naman tayo sa usapin ng flood control project. Inutos na ni Pangulong Bongbong Marcos yung lifestyle check para naman sa lahat ng mga opisyal, ng mga ahensyang dawit sa flood control projects. Magsisimula yung lifestyle check, of course, sa Department of Public Works and Highways. Marami daw kasi nga mga ulat na may mga opisyal doon na dawit ka sa anomalya. Bawat na ahensyang may kaugnayan sa flood control pwede raw na mag-initiate o magsimula na nga ng lifestyle check. Nariyan din naman yung Ombudsman at saka yung Bureau of Internal Revenue para busisiin or i-guide at tingnan din itong lifestyle check na to. Tiniyak naman ng palasyo na magiging independent at kung may mga madadawit nga na kaalyado ng administrasyon, kung kailangan magdemanda, hindi naman daw mag-aatubili na kasuhan din sila. Binigay ba yung specifics kung paano gagawin tong lifestyle check, Julie? Actually, tinanong nga kung sino yung magli-lead. Ang sabi ni Yusek Claire, bawat agency sa bawat ahensya ng gobyerno, meron naman na talagang parang body or official, set of officials na talagang pwedeng mag-lead ng lifestyle check. And then, nandiyan nga din daw yung BIR at saka yung Ombudsman to guide them. Doon naman sa pagsasampa ng mga demanda, hindi na lang daw sana, kumbaga parang kumpas na yung itong pag-iimbestiga ni Pangulong Bongbong Marcos para magsumunod na rin yung ibang mga ahensya, sumunod na rin daw yung COA, sumunod even yung LGUs para silipin din daw kung yung mga proyekto ba sa lugar nila, meron bang karampatang permit. Even nga yung BOC, yung BIR, silipin daw yung mga sinasabing nagkaroon ng luxury cars o maraming luxury cars, kung meron bang nagbabayad ba ng sapat na tax yung mga yan at yung mga ganong kumbaga parang domino effect na dapat yung magiging investigasyon na hindi na lang magmumula doon sa taas. And may update pala tayo doon sa sumbong sa Pangulo website. As of 9 a.m. today, 9,020 na yung reports na natanggap. And yung naikot ng Pangulo ng mga flood control projects, 11 na from Marikina, Bulacan, and recently, nung Sunday, yung Benguet. In short, yung lifestyle check na yon, wala pang linaw o meron bang specific directive? Kasi yung mga Per agency kasi yung sinabi ni Yusek Claire, Hindi kumbaga parang magpatatag tayo ng isang body or isang task force na mag-iimbestiga. Kumbaga parang ang sabi niya, pwede mag-initiate yung bawat government agencies. So parang suggestion lang ito, encouragement. Tsaka anong standard Actually, nung lifestyle check na yun? Siya. So, inutos siya sa bawat agencies. Hindi nga din nila nilatag Ang sabi, basta may kaugnayan sa flood control. So parang alam pa lang naman natin, DPWH. Sa flood control lang. Okay. Pero Julie, ano pa bang what's next for PBBM? Kasi may balita na siya ay pupunta rin ng Cambodia at pati bibisita rin ata ng United States? Kinonfirm naman ng Palace ngayon yung nakatakdangang state visit ni PBBM sa Cambodia sa September 7 to 9. And then yung Estados Unidos sa New York naman, sa United Nations General Assembly o UNGA, pupunta rin ng Pangulo next month din yan. Wala pang exact date kung kailan. Okay. So, yung tanong tungkol kay General Torre, doon sa first part lang, wala nang ibang nangulit-ulit. Kasi kahit nung ni-squeeze na rin naman kung ano ba yung
susunod na posisyon, talagang hindi naman, tikom naman yung bibig ni Yusek Clear Oo, kung ano sabihin. yung Meron lang posisyon silang na mga yun eh. hindi So, pagkakasunduan. Malamang. I think ilalabas yan kung tinanggap yung offer. Is there a Kasi siguro target? ngayon mahirap nga naman na mag-anunsyo tapos hindi mo din alam ano yung magiging sagot ng other party, kung tatanggapin ba or may option rin kasi ng early retirement. And etong PNP, sinasabi nga din nila, may mga available din na posisyon na pwedeng lipatan kay General Torres. Sinasabi nga yung PIO. Sana may nagtanong, totoo ba ilipat siya gagawing secretary ng DPWH? Kasi engineer. Kasi engineer, oh. Anyway, sige, maraming salamat sa oras mo ang ating mobile journal. Julie Baiza, thank you, Julie.